araw po sa inyo lahat. Ako po si Fire Officer 2 Christian B. Gamad na nakatira sa Pililla, Rizal. Ako po ay 31 years old na pinanganak noong December 26, 1991. Married kay Roxanne D. Gamad from Rizal at merong dalawang anak. Sir, for our first question po, why did you choose URSP po? First of all, dahil ako po ay pinanganak sa Pililla, mas pinili kong doon mag-aral kasi malapit. Tapos, actually, walking distance lang siya sa bahay namin. Nakatira kasi ako sa Sitio Kalumpang. Ang layo lang niya sa URS Pililla is about 5 to 10 minutes na lakad. Ano po yung course na inaral niyo sa URS Pililla? And when did you study at URSP at saka kailan din po kayo graduate? Bali, start po ako ng mag-aral sa URS Pililla ng 2008. Then, graduate po ako ng 2012 with bachelor's degree of Bachelor in Elementary Education, major in Special Education. Tell us about your journey in URSP. So, kamusta naman po kayo doon nung nag-aaral po kayo? And yung unforgettable experience and struggles nyo naman po. Yun. Sa URS Pililla, nung simula nung nag-aaral ako, okay naman yung naging journey ko kasi yung naging classmate ko nung college is karamihan sa kanila, naging classmate ko rin nung elementary, then high school, up to college. Kaya masasabi ko na yung journey ko okay lang. Sa struggles, Yes, sir. siguro, naging struggle ko kasi medyo takot ako sa written exam. Sa amin nagsimula yung free-board, kung familiar ko. Pero eventually naman yung free-board, nalipasa na. What specific organization did you take part in during your college days? And how does this organization contribute to improving yourself? Yan. Sa organization, ang pinakamalaking sinalihan ko is yung Student Republic. Yung pa rin ba tawag sa council niyan? Hindi na. Hindi na po siya exist. Ay, student council na po. Student council na. So, yung student council nyo today, previously, ang tawag namin yan Student Republic. Tumakbo ako ng Vice President as independent. Nung time ko, medyo malakas din kasi loob ko nun. Tumakbo ako nun, nakasash. Ako lang kung isa independent. Eventually, nanalo naman. Tapos, ang naging president ko, mabanggit ko na rin si Mr. Lewis Parsa noong 2020, yung senior years na. So, ayun po, balik ko lang po yung isang tanong. Paano naman po nakatulong or ano po yung naging contribution ng organization na yun sa inyo para ma-improve nyo po yung sarili niyo? Yun. Malaki naging impact niya sa akin kasi mas na-boost yung self-confidence ko. Totally, wala yung stage fright. Kaya yung social skills ko, sobrang na-develop simula nung naging officer ako. So, next naman po, how do you apply your past learnings and experience in your college journey as a professional firefighter po? As a professional firefighter. Actually, bago po ako naging firefighter is nagturo pa ako ng 2 years sa Kisaw Elementary. Masasabi ko na yung lahat ng tinuro sa akin ng mga professor ko dati, malaki naging tulong nila. Then, kahit nung naging fire officer na ako, naging fire officer ako since 2015. Yun, nagagamit ko pa rin naman siya kasi ang designation ko rito as a fire officer, lecturer po ako. Ako yung nagle-lecture ng safety tips kung paano makaiwas sa sunog. Yan. Ako yung kadalasang nagpupunta sa mga schools, establishment para magturo kung paano makaiwas sa sunog. So, for our next question naman po, bukod po sa trabaho na meron po kayo ngayon, meron pa po ba kayong ibang bagay na gusto niyo pong ma-achieve? Actually, today, meron. Nagbabalak pa rin po akong bumalik sa pagtuturo. Tapos, I am working on my applied job to teach in the US. Yun ang medyo dreams ng mga nasa mga kakilala ko na makapagturo sa US.
So, for our last question naman po, sir, what is your advice to every college students and to those are aspiring professionals like us? Sa pagtuturo. Opo, at saka po sa iba pa pong field na pwede nilang pahakay. Siguro mag-focus na lang ako doon sa teaching. Actually, alam naman natin, tsaka lagi natin naririnig na yung teaching is a passion, di po ba? Mag-stick kayo doon. Kasi talagang ang teaching, kailangan niya, hindi lang basta standard na dedication. Lahat kailangan ibigay nyo. Effort, time, kailangan yung maging complex. Kung ano, walang word na makakatumba sa pagiging teacher. Kaya siguraduhin nyo na kung gusto nyo magturo talaga in the name of God. Gawin nyo ng gumawa kayo ng paraan na kaya kayo nag-aaral ng pagiging teacher kasi yun talaga yung gusto ng puso niya. Although gaya ko na nag-bombero, hindi naman talaga excuse sa akin yung dahil hindi ko siya passion, hindi ganun. Actually, naging liwi ko na lang siguro yung idea na alam kong makakapagturo pa rin ako in a different way sa pagiging bombero. Kasi talagang yung teaching nandun pa rin. I am Fire Officer 2, Christian Gama. Welcome to Pililla Fire Station. Tara! Bali, ito po yung ginagamit kong truck ngayon, si AG509 Echo. Siya po yung pangalawa sa pinakamahabang fire truck ng Pililla Fire Station. Bali, ang Pililla Fire Station po ay mayroong truck na serviceable. Pasok po tayo sa loob. Yung equipments na ginagamit namin during firefighting, din nakalagay, nakalapit sila. Helmet, trouser shorts, bumper coat, at saka yung boots. Yung office namin kung saan ginagawa yung mga paperworks. Kasi during weekdays, baka mayroong gustong mag-apply ng business permit or building permit, occupancy permit, ito po sa amin nagpa-process. Yung mga gamit namin, ito kami naglalagay ng pagkain sa locker. Tapos meron po kaming 24-hour shift duty, which is duty kami within 24 hours, pasok kami ng alas 8, then uwi kami ng alas 8 ng kinabukasan. Hindi kami pwedeng lumayo sa aming vicinity sa AOR, kaya dito lang kami nag-i-stay. Sa taas, meron sa second floor, mamaya sinilin natin, sa kaliwa, female barracks, then sa kanan, male barracks. Dito tayo, dahil malapit tayo sa Engine 509 Echo, tingnan natin yung aparatos niya. Pasok tayo, tingnan natin yung loob ng office tsaka yung barracks. So, mapapansin nyo rito yung pag-personal natin, gagawa sila ng paperworks. Hindi siya bueno. Pero si Sir Angelo, pinakapogi, tapos yung sa Binada, si Sir Gutierrez, si Sir De Guzman. Dati. Please yun. Bakit ka? Nakaka-qualified
Dito yung female barracks. Hindi natin pwedeng silipin. Nakakaya, baka binigay sa loob. Tapos yung male barracks. Yan, yung pagkatip namin, dahil medyo maliit yung facility. Yung nakahanger yung uniform. Then, meron din po kami rito locker. So, female barracks. Yung meron kami rito 4 na beddings. Dito kami natutulog. Pero syempre, laging merong may night watch kami tuwing gabi. Para in case of emergency, kung merong dating emergency ng gabi, may visit ng karamihan para ready to go palagi. Tawag dito, trouser shorts. Tapos ito, pasok sa para sulit siya. Bunker coat. Ito, medyo fire resistant siya or heat resistant para hindi siya mabilis masunog. Ito na kaya ito? Sa pagkasuot ng bunker coat, kailangan naka-zipper siya bago i-strap. Tapos, proper way of close, kailangan naka-strap siya. Hindi yung nasa rin. Malamig. Malalamig na. Tapos, fire helmet. Sa helmet, kailangan pagka gagamitin, kailangan fit sa'yo para hindi mabilis matanggal. Then, laging naka-strap or lock. Then, visors daw. Ito pa, kailangan merong relax para full bottom gear. Malibitang nagsusuot ng PPE or personal protective equipment ay yung mga nasa front line. Sila yung mga nasa tagalan natin para maramdaman niya yung lamig sa loob. Yung full gear na mga bumbero. Okay ka man sa ano? Anong pangalan mo? Gusto mo bumbero?